الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Musyahidin al-kiram, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kasama namin na malugit na taga-subaybay sa Sarangani Ulama Council page. Alhamdulillah, kami po ay bumabati sa inyo ng isang napakagandang hapon. Dinuduan namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nasa mabuti kayong kalagayan sa mga araw na ito, sa mga oras na ito. Dahil ito yung taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala na may pagpatuloy natin ang talakayan sa paksa na nasimula na natin. Ito ay mga aral na mapupulot natin sa kwento ni Adam alayhi salam. At sa hapon din na ito, alhamdulillah, ito na po yung ikatlong lesson natin na ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa mga aral na makukuha natin mula sa likas or kaugnayan ni Adam alayhi salam at ni Iblis la'natullah. Natapos natin alhamdulillah sa taufik ni Allah. Natapos natin isalaysay, pag-aralan kung ano ang nakuha nating aral patungkol sa pagkalikha kay Adam alayhi salam. At sinunod naman nating talakayin ang ano naman ang makuha nating aral patungkol sa kay Iblis. Ngayon, ang paksa natin kagaya ng sinabi natin kanina lamang, ma yustafadu min tabi'ati al-alaqati bayna Adam wa Iblis. Kung ang pag-usapan ay ang naging ugnayan ni Adam alayhi salam at ni Iblis wa alayhi ma yastahiq, ano yung mapupulot nating aral or ano ang iniwan na aral sa mga pangyayari na sa pagitan ni Adam at ni Iblis? Fa naqul wa billahi tawfiq. Una na makukuha nating aral doon, Iblis huwa al-aduwwun li Adam wa zawjuhu wa dhurriyyatihima. Ang ibig sabihin, si Iblis ay si Iblis ay ang tunay at lantad na kalaban, kaaway ni Adam alayhi salam at ang kanyang asawa. Pati na rin ang mga salinlahi ni Adam alayhi salam. Yan ang una nating makukuhang aral doon. Sabi nga dahil si Iblis ay pagdating kay Adam, siya ang pinakapangunahing kaaway ni Adam alayhi salam. Dahil sa pagtanggi ni Iblis, sa pagpapatirapa, pag-utos sa kanya ni Allah na magpatirapa sa kay Adam alayhi salam, anong nangyari sa kanya? Taradahullahu min rahmatihi. So, naging malayo si Iblis sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, ito ay isinumpa pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil sa mga pangyayari na yon, doon na nagsimula, doon na nag-ugat ang pagkapuot ni Iblis kay Adam at sa kanyang asawa at sa mga salinlahi ni Adam hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa pangyayari na yon, alam natin na si Iblis ang pinakamabigat na kalaban at pinakadelikadong kalaban ng bawat nilalang na mananampalataya sa Allah. Isa sa mga kaugalian, mga tabi'a, dahil si Adam ay kaaway ni Iblis, kaya kaaway niya din, naging kaaway niya rin ang kanyang asawa na si Hawa.
Dahil sa malapit ito kay Adam alayhi salam. At tayo naman na mga salinlahi ni Adam, naging kalaban din tayo ni Iblis dahil sa ang relasyon natin kay Adam alayhi salam. Siya yung ating ama at siya ang ating unang propeta. So sabi kasi sa tabi'a, kapag kalaban mo yung kamag-anak na malapit sa'yo, hindi malayo na masasali ka sa hidwaan na yon. So, ganito ang nangyari kay Adam at sa kanyang asawa at sa lahat ng mga salinlahi ni Adam. Naging kalaban siya ni Iblis. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ito ay magpapatunay. Sinabi ni Allah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Ayun na. فَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Alalahanin mo, ya Muhammad, nung isang araw, isang panahon na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, magpatira pa kayo kay Adam alayhi salam. At sumunod ang mga malaika na nagpatira pa maliban lang kay Iblis. Dahil namuot sa kanya, naghari sa kanya ang pagiging mayabang at pagtanggi. Hanggang sa sinabi namin kay Adam alayhi salam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Pagkatandaan mo, Adam alayhi salam, na si Iblis ay iyong kalaban at kalaban ng iyong asawa. So ito ang nagpatunay na dapat itanim natin sa ating mga isipan na si Iblis ang pinakapangunahing kalaban at mortal na kaaway ng taong isang nilalang, isang tao na mananampalataya. Dahil sa naghari sa kanya ang puot at inggit, kaya yun ang nangyari kay Iblis. So, huwag natin alisin sa ating isipan saan mang sandali na tayo ay may mortal na kaaway. Yan si Satanas na walang ginawa kundi ang maligaw tayo sa tamang landas. So, yun po ang unang makukuha nating aral. Pangalawa, na makuha nating aral patungkol sa ugnayan o patungkol kay Iblis at kung ano yung ugnayan niya kay Adam alayhi salam. Azmu Iblisu ala idlali bani Adam. Nagpasya yung si Iblis ay naazam siya. Isa sa kanyang pangunahing layunin ay kung paano iligaw ang mga anak ni Adam alayhi salam. Yan ang masakit. At yan ay pinahayag mismo ni Iblis sa maraming ayat. Kaya nga nung palabasin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Khuld na kung saan siya ay naninirahan doon, anong sinabi niya? Hiniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mamalagi, siya ay mabubuhay hanggang sa araw ng paghuhukom dahil upang magampanan niya lalo ang kanyang layunin, ang kanyang misyon na iligaw ang sangkatauhan. At yan ay pinatunayan ng mga aya sa Quran na si Iblis alayhi salam kaya siya pinatagal ni Allah subhanahu wa ta'ala or kaya pinatagal siya hanggang sa araw ng paghuhukom ay mabubuhay siya upang iligaw at tuksuin ang mga anak ni Adam alayhi salam mula sa liwanag ng pananampalataya at pagkilala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kaligawan at kadiliman ng shirk, tungo sa kadiliman ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa ng mga masasama. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Qala fahbit minha
فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kay Iblis, lumabas ka, lumayas ka sa paraisong ito. Wala kang karapatan na magmalaki at magmayabang. Sino ka? Anong sinakot ni Iblis? Sa kabila ng siya ay magtauba pagkatapos ng ganun na mga kataga, ganung babala. Anong sinabi niya? Kala Rabbi fanzirni ila yawmi yub'athun. Patagalin mo pa ako, ya Allah. Patagalin mo pa ako. Kala fa innaka minal munzarin. Sinabi ni Allah, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. So anong sagot ni Iblis? Bakit ginawa ito sa kanya? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala lisan ni Iblis, kala fa bima aghwaytani la'aq'udannahum siratakal mustaqim. Ya Allah, dahil ako ay iyong niligaw, dahil ako ang iyong niligaw mo na ako sa tamang landas, sabi ni Iblis, sinisipan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga tabi'a, makukuha nating aral pa dito, isa sa mga tabi'a, mga kaugalian ng taong nakagawa ng kasalanan, sinisisi nila ang iba para magkaroon ng simpatiya sa kanilang nagawang kasalanan. Nagkasala na nga, nakagawa na nga ng kasalanan, pero andoon, nagsasalita ng para makuha ang intensyon sa kanya. Nagsasalita, nagmamakaawa, na kung siya ay tao lamang, huwag niyo akong sisiin dahil ito ang kapalaran. Ito yung ito yung kaugalian, likas na kaugalian ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Si Iblis la'anahullah, anong sinabi niya? Dahil niligaw mo na ako, so anong nangyari? La'aqudannahum siratakal mustaqim. Ipapangako ko sa aking sarili na haharangan ko ang mga anak ni Adam alayhi salam patungo sa matuwid na daan. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim. Palagi akong andyan sa kanilang harapan, sa kanilang likuran upang ligawin sila. Wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Palaging andyan ako sa kanilang kanan at kanilang kaliwang paanan. Lahat ng mga pwede nilang daanan ay haharangan ko sila patungo sa baluktot na daan upang hindi nila matahak ang tamang landas. Wala tajidu aktharuhum syakirin, hanggang sa mangyari sa iyong alipin na mga anak ni Adam ay wala na, hindi mo na makikita na nagpapasalamat sila sa iyo or sumasampalataya sa iyo. So ang gusto ni Shaitan, walang sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto ni Shaitan, walang gumawa ng mga mabubuting gawa. Yun ang kanyang gusto. Sabi pa sa ibang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ala lisan Iblis, Qala Rabbi fabima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sinabi ni Iblis, dahil niligaw mo na ako, ya Allah, gagawaan ko ng palamuti ang lahat ng mundo, ang kalupaan. Lalagyan ko ng palamuti upang maumaling, magtaka at mabighani ang mga tao dito sa mundo na wala nang gagawa ng mabuti. Dahil maumaling sila at magdidepende lang sila sa mga makamundong bagay. Subalit,
Ang hindi lang kaya ni Iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, maliban sa iyong mga alipin na nasa likas na nila or na andoon sa kanila nagtatangi sila ng pagiging ikhlas. Dahil ang taong mukhlis, anumang mangyari, anumang mga pagsubok, maganda man o mapait ang pagsubok, mananatili ang kanilang katatagan sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa sa banal na hadith na ito'y sinabi din ni Iblis na magpatunay na walang layunin si Iblis maliban na tuksuhin at iligaw ang mga anak ni Adam alayhi salam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fima qalahu an rabbih azza wa jalla, sinabi ni Iblis, wa izzati wa jalali la azalu ughwihim ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ako'y sumusumpa sa iyong kataas-taasan, sabi ni Iblis, ya Allah, Panginoon ko, na hindi ako titigil araw at gabi, anumang oras, minuminuto. Wala akong sasayanging oras at sandali. Sa bawat oras andoon ako upang iligaw ang anak ni Adam, alayhi salam, upang maligaw sila sa tamang landas at maakit sila sa mga pagnanasa at mga hindi ka nais-nais na gawain na labag sa kagustuhan mo. La azalu ughwihim ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Hindi ako titigil na ililigaw sila hanggang andoon pa ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Hanggat nabubuhay sila, andoon ako. Yun ang trabaho ni Iblis. Hanggang sa tayo lilisan sa mundo, hanggang sa panahon na magpapaalam na tayo dito sa mundo, hindi titigil si Iblis. Kaya nga, nung riwaya kay Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, nung time na nagsasakratal maut siya, andoon siya sa banig ng kamatayan at hinihintay niya lamang ang pamamaalam niya sa mundo. Hinihintay niya lamang si Malakul Maut. Sinabi sa kwento ng kanyang anak na si Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, sa tuwing ibubulong sa kanya ang lafdhul jalala, la ilaha illallah, ang sinasabi niya lahat. Hindi. Parang tumatanggi siya. So, hindi maiwasan na magtaka ang mga nakapaligid kay Imam Ahmad ibn Hanbal. Anta imam, malaking imam. Marami ang nai-contribute sa agama. Nung magkamalay na siya, tinanong siya ng kanyang anak. At sinabi niya, bakit ka ganun? Bakit ganun, ama? Hindi kami makapaniwala dahil napakalaki kang imam. Sa pagkakaalam namin, hindi matatawaran ang iyong nagawa sa Islam. Magiging bukang bibig ang iyong pangalan hanggang sa paggunaw ng mundo. Bawat ordinaryong estudyante na mag-aaral ay hindi mawawala ang iyong pangalang nakatatak sa kasaysayan, lalong-lalo na sa aghampang Islamiko. Subalit bakit nagkaganito? Bakit humantong sa ganitong kalagayan? So nagkamalay si Imam Ahmad ibn Hanbal, sinabi niya, nakikita ko si Satanas na sinasasat niya ako. Sa ibang riwaya ng mga mu'arrikhun, namukha siyang parang siya ang aking ina at ama. Na pinipilit akong sumama sa kanya. Kaya sinasabi ko, wag, hindi. Yun ang naisasagot ko. Hindi ibig sabihin na tinatanggihan ko yung kalimatus syahada. Patunay lamang mga kapatid, na si Iblis hanggang nabubuhay tayo, hindi yan titigil. Na hindi gawin ang kanyang misyon na lahat tayo ay mailigaw mula sa tamang landas, sa matuwid na landas, liwanag ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa paggawa ng kabaluktutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong sinagot ni Allah sa sinabi ni Iblis? Tumugon ang Allah. Sabi niya,
ma azalu agfar lahum man istaghfaruni. Ganun ba sabi ni Allah? Kung ikaw hindi ka titigil hanggat nabubuhay ang aking mga alipin sa pagligaw sa kanila, ako, sabi ni Allah, hindi rin ako titigil na patawarin sila hanggat meron pa sa kanilang humingi ng kapatawaran. So tayo mga kapatid, walang layunin si Iblis, kundi ang mailigaw tayo sa tamang, mailigaw tayo, makaalis mula sa liwanag ng tauhid patungo sa kadiliman ng syirk. Ang iba pang aral na makukuha natin mga kapatid kay Iblis at ang kaugnayan niya sa ating mga tao ay adawatu syaitan thabitatun la tataghayyar. Ang pagkapuot ni syaitan, ang pagkapuot ni Satanas sa atin, mananatili at hindi magbabago yan. Hindi yan kayang baguhin ng mahabang panahon. Mananatili yan dahil nakatatak yan. Nasa propesiya yan ng Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang panahon, wala nang paraan para maalis ang ganitong kalagayan, ganitong puot, hanggang sa tayo ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito mawawala. Dahil kagaya ng sinabi natin, na isa ito sa mission ni Iblis na kung paano tayo mailigaw. Ang susunod na makukuha nating aral mga kapatid sa kwento ni Iblis at ni Adam alayhi salam, adawatu syaitan lil insan hakikiya. Ang pagkapuot ni Satanas sa tao ay totoo, hindi ito katawagan lamang. Hindi ito metaphorical lamang or mga terminolohiya lamang. Or ginagamit bilang pejorative speech, sabi nila. Ito'y totoo. Wala tayong ligtas dito. At ang pinakamas delikado pa na kalaban natin ay si Iblis. Bakit? Yung darar niya, yung pinsala niya na naidudulot niya sa atin, yung kasamahan niya na nagiging affected, nagiging epekto ng kanyang kasamahan sa atin bilang sangkatauhan. Subhanallah. Napaka-delikado. Bakit? Isa sa mga kakayahan niya, nakikita niya tayo at hindi natin sila nakikita. Innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Hindi natin sila nakikita. Kailan nila tayo aatakihin? Kailan nila tayo aakayin sa masamang gawain? Lahat pong ito mga kapatid ay isa sa mga pinsala ni Satanas. Kaya pinapayo natin sa mga kapatid, sa mga kapatiran nating Islam na huwag tayong magpakampante sa ating sarili. Kaya nga ang Sharia Islamia may mga kautusan na ipinag-utos. Kapag matulog may mga adhkar. Sa gabi, sa hapon, sa umaga may mga adhkar, may mga babasahin na ipinag-utos ng Sharia na maging pananggalang natin sa kasamahan ni Satanas. Dahil napakadelikado ito. Mas delikado pa ito kumpara sa kalaban na literal. Dahil nakikita mo kung kailan kanila aatakihin, kailan sila paparating sa iyo, hindi kagaya ni Iblis. Karamihan sa atin, or lahat, hindi natin sila nakikita. Kabilang pa mga kapatid sa mga aral na makukuha natin doon sa kwento na yon, ay al-amru bi ittikhadi syaitani aduwa. Al-amru bi ittikhadi syaitani aduwa. Ipinag-utos sa atin na ituring si Satanas na kalaban.
Pagkatapos natin malaman na si Satanas, siya ang lantad nating kalaban at pinakadelikado nating kalaban, kaaway, so ang nararapat sa atin, ituring din natin siya na kaaway. Itanim natin sa ating isipan na kailanman ay hindi na tayo magkakasundo. Dahil mula nang mangyari ang sinabi natin kanina, yung pagtanggi ni Iblis na magpatira pa kay Adam, doon na nagsimula ang sigalot at puot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpapatunay na dapat ituring si Iblis bilang kalaban, inna syaytana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Handaan ninyo na si Iblis, si Syaitan, si Satanas ay inyong kalaban, inyong kaaway. Kaya ituring nyo rin siyang kaaway. Mahirap naman na tinuturing mong kaaway pagkatapos. Mahirap naman na kalaban mo pero tinuturing mong kakampi. Isa yan sa nakakamatay ng puso, sabi ni Ibrahim ibn Adham, idda'aytum anna syaytana aduwwun walang tajtanibu. Naniniwala kayo, sabi ni Ibrahim ibn Adham, na si Satanas ay inyong kalaban, subalit sinusunod niyo ang kanyang kagustuhan. Huwag niyong sundin ang anumang guyo ni Satanas, anumang pang-aakit at panunukso ni Satanas. Huwag niyo siyang paniwalaan. Huwag kayong kakampi sa kanya at huwag kayong magtulungan sa kanya dahil siya ay inyong kaaway. Kabilang pa mga kapatid sa makuha nating aral tungkol sa kwento ni Adam at ni Iblis ay daruratul hadri minash syaitan, kahalagahan ng pag-iwas sa Satanas. Iwasan. Kalaban natin, dapat iwasan natin lahat ng mga pwede nating gawin na pag-iwas sa kanya, yun ang ating gawin. Huwag tayong magtulungan sa kanya. Sinabi ng mga ulama, wal maqsudu bil hadri min asy-syaitani al-ihtiras wal intiqa'u min shururihi bil yaqadati ad-da'ima wal ihtirasu 'anil asbab allati tuhaqqiqu gardihi fil igwa'i wal idlal. Yan ang sinabi ng mga ulama. Ang tinutukoy sa pag-iwas, pag-ingat kay Satanas ay ang pag-iwas, pag-ingat sa kanya at tamang pagpili, masusing pagpipili upang maiwas ka sa kasamahan niya. Sa pamamagitan ng bilyakabatid daim, palagi ang pagbabantay. Palagi ang panunuri sa ating sarili. Kada makaramdam ka ng wiswas, huwag mong sundin. Humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagsasala ka at tinatamad ka na wala ka namang iniindang karamdaman, humingi ka ng tulong sa Allah dahil maaaring wiswas yun ng syaitan. No. Kapag mayroon kang kinatatakutan, na wala ka namang literal na sakit, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong sundin, hayaan, huwag mong sundin ang gusto ni Satanas. Dahil ang gusto niya, magka-problema kayo. Yun ang ibig sabihin ng al-hadar. Iwas sa lahat ng kanyang mga bagay-bagay na magpapalapit sa kanya. At bilang pag-iwas din, mga kapatid, kay Satanas, dapat iwasan din natin yung mga katangian na nagtataglay kay Satanas. Iwasan natin. Huwag naman na tayo umiiwas nga kay Satanas, pero yung katangian natin ganun. Kagaya ng pagkabilib sa sarili, kagaya ng pagtanggi sa katotohanan, kagaya ng hindi pagtanggap ng hak, kagaya ng pagmamalaki, pagmamayabang. Lahat mong ito ang mga katangiang nagtatangi sa kay Satanas na marapat ay iwasan natin. Kaya marapat sa mga duat, mga da'i na iwasan ang mga ito, lalong-lalo na yung mga ulama na pinapasukan sila ng riya, pinapasukan ng hindi pagka-ikhlas,
Humingi tayo ng tawad. Manusya lang tayo. Tao lang tayo. Na mahina na ang solusyon nito ay pagbabalik loob at tamang ikhlas, pagtatangi ng pagiging ikhlas. So dapat sabihin sa mga tao, tayong mga duat, na ipaunawa ito sa mga ordinaryong tao. Iwasan ang pagiging hasad, iwasan ang pagiging ujub, pagiging bilib sa sarili, iwasan ang riya, iwasan ang pagiging mayabang, iwasan ang pagmamalaki. Manatili tayong mapagkumbaba, manatili tayong may kababaang loob, ano man ang ating narating, dahil ito ang magpapataas sa atin, sa antas natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at dito sa buhay na ating kinagagalawan. So, alhamdulillah, maraming salamat. Hanggang dito na lang hanggang sa susunod na talakayan natin, insyaAllah, kung ipahintulot pa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siguro sa susunod na talakayan natin, ayun na ang huling kabanata na matalakay natin patungkol sa kwento ni Adam alayhi salam. Inshallah, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging bukas ang ating pangunawa. Ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pang-aakit ni Satanas. Magtatangi ang lahat, bawat tao na nananampalataya sa Allah ng pagiging ikhlas, at gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa abutan tayo ng ating kamatayan. Ipunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa araw ng paghukom. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.